Ano? Tama po ba? Okay, I mean, gusto kong makita natin dito na hindi maganda, papangit ang itsura ng taong nakaamoy ng masangsang na amoy. Tama po ba? Okay? Kahit ano pa mo niya, mawawala po sa poise ang kanyang muka. Okay? Dahil iyon ang dala ng kasangsangan ng amoy. Okay? At alam po ninyo, ayoko siguro, pagka tinignan tayo ng Panginoon dito, praise God, hindi natin nakikita si Lord. Sapagkat alam po ba niyo, ang mga tao, ayaw na ayaw nila ng kanilang kausap, na nakikita ng kausap. Salita siya ng salita, pero makikita mo yung kausap, yung kinakausap mo gumaganito. Di po ba? Okay? Maaari sa umpisa, medyo hindi ka muna magsalita ng binabastos ako nito Siyempre, titingnan mo muna yung sarili. Checkin mo. Okay naman. Bakit sumasarado ng ilong po? Okay? Minsan, kunyari, titingin ka sa ibaba, pero nakaganyan, pero iniamoy mo yung... I mean, tingnan po ninyo, kapag nakita natin ang isang tao na nakaganon na, salita ka na salita, pero nakaganon siya, di ba? Parang nagiging curious ka ngayon sa iyong sarili, nagiging conscious ka ngayon. Conscious ka, bakit gaya na kasi ba, nakasarado ng ilong? Okay? Hindi naman siya sisisid sa dagat, wala naman dagat, at nakasarado ilong. Okay? Bakit ganon? Kasi mga kapatid ko, una, yun ang magiging reaction natin. Pagka nakita natin may ganon. Pero pangalawa, kapag nakita naman natin, maayos naman tayo at walang nakaganon siya, insulto na to. Tama? Inuinsulto na ako nitong tao. Okay? Pero sa Diyos, tingnan po natin ngayon. Balik natin. Ano kaya ang feeling kung sasabihin ng Panginoon, ikay salita ng salita sa Kanya, pray tayo ng pray. Pero ano sabi na, ano ang itsura ng Panginoon na nakaganon sa atin? Ano ang magiging itsura natin? Ano magiging pakiramdam natin? Mga anak ng Diyos, kung bakit ko po pinaliliwanag ito ng malinaw sa inyo. Sapagkat minsan, hindi tayo nagiging conscious sa ating sarili. Sapagkat hindi natin nakikita ang reaksyon ng ating kausap, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Hindi natin nakikita ang reaksyon ng Diyos na ating pinaglilingkuran at pinuntahan natin ngayong araw na ito. Gusto ko isipin natin mga kapatid ko, kung ganun ngayon ang itsura ng Diyos sa atin, anong dapat mong gawin? Anong dapat mong maging reaction? Tingnan po ninyo mga kapatid, tuloy po natin sinabi rito. Ito po maganda yung mga salita ito. Sabi niya, our lives are what? Are a fragrance represented by Christ to God. Okay? But this fragrance is perceived differently by those being saved and by those perishing. Now, may dalawang klaseng tao rito, okay, na sinabi rito si Pablo. Sabi niya rito, the one that are saved and the one that is that are perishing. Yung saved, yung mga Kristiyano na namumuhay, okay, sa kalooban ng Diyos. At meron naman daw pong mga tinatawag na perishing, yung mga tao na walang relasyon sa ating Diyos. Kapag tiningnan nila yung tinatawag na kabanalan sa Diyos, ang kaisipan ng mga mananampalatayang lumalakad sa kabanalan ng Diyos ay para sa kanila, wow Lord, ang nito, ang sarap ng feeling nang malaman kong ako ay matuwid sa iyo, di ba? Ang maganda, sarap ng feeling, no? Okay? Pero, sabi ng salita ng Diyos, para meron din daw pong perception, meron din daw pong pananaw o kaisipan itong mga perishing. Pagka pinag-usapan yung tinatawag na lumakad ng kabanalan sa Diyos. At ano sabi niya ganun? For the perishing, ito daw pong nasa isip nila. To those who are perishing, we are a what? A fearful smell. Again, the smell. Okay? Smell of death and doom. Nakita nyo, pangamoy na naman. Okay? Sabi ko sa inyo kung medyo magiging observant kayo sa Word of God, magugulat kayo. Sangkatutak na pang-amuyan ang ginagamit ng Word, ng Scripture. Okay? At tingnan po ninyo, sabi niya gano'n, tayo daw po na namumuhay ng matuwid, mga namumuhay ng may kabanalan, para daw po dito sa mga di mananampalataya, for the perishing, our lives is like a smell of fear.
fearful smell of death and doom. Sorry. Okay? Bakit ganon? Bakit ang tingin nila sa mga lumalakad sa kabanalan ng Diyos ay sa fearful smell? Nakakatakot na. Alam po niyo kung bakit sinabing ganito? Kasi kapag ka nakita nila ang level, ang gusto ng Panginoon ay lumakad ka sa kabanalan, sila na mga wala sa kalooban ng Panginoon, nare-reveal dito yung malaking diferensya ng uri ng kanilang pamumuhay at yung pamumuhay na gusto ng Diyos sa kanila, sa tao. Kapag ka ang isang Kristiyano ay lumalakad sa katuwiran ng Panginoon at sila ay tumabi doon sa mga unbeliever, tingnan niyo ang reaction ng mga unbeliever. Diba? Parang iwas sila, ilag sila. Why? Because it reveals who they are. They feel what? They feel guilty. Lalo na pagka nag-share ka ng gospel. Di ba? Sabi nyo, nag-share sila ng gospel. Tingnan nyo yung mga tao na iyong sinishare. Yung mga taong lumalakad ng totoo ng may kabanalan sa Panginoon pag sila'y nag-share. Tingnan po ninyo ang reaction ng mga tao. Hindi, they feel guilty. They feel that what? As they look upon your life, na may talaga genuine repentance, pagka tinignan nila yung buhay ng mga taong matuwid sa harapan ng Diyos, ang pakiramdam nila, mga kapatid ko, is pag kunyari ako hindi mananampalataya, tinignan ko yung sarili ko, tinignan ko yung totoong lumalakad sa Panginoon, I feel like I failed the grade. I'm a failing grade. Ang buhay ko is a failing grade. At anong resulta nito pag ang feeling ko, ang buhay ko ay isa failing grade? Anong nangyayari? I feel ashamed. Tama? Hindi ka lang nakakaramdam ng guilt. Hindi ka lang nakakaramdam ng para nakokondem ka dahil yun ang gusto ng ganong uri ng buhay yung gusto ng Panginoon sa iyo. Nahihiya ka ngayon. That's the reason why sa isang tao na lumalakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon, para sa mga unbeliever, their lives is a fearful smell of death and doom. They know. Okay? Or they know na na itong uri ng gusto ng Diyos na maging klase ng buhay ko at itong uri ng pamumuhay ang tanging katanggap-tanggap para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya anong feeling nila? It's a smell of death and doom. Kaya anong mangyayari nga? Pero kung ikaw ngayon ay totoong na lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, kaya nag-share. Okay? Eventually, mga kapatid ko, itong mga sinishare natin ito, dahil nakikita nila yung bagay na uri ng pamumuhay at pananalita ng iyong mga labi, sila po ay tatanggap din sa iyo. Tatanggap sa Panginoon. Okay? At sila din ay magiging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Pero kung babalikan natin yung sinasabi na yung mga taong namumuhay ng may hypocrisy. Okay? Katulad yung binasa natin kanina. Okay, na lumayo ka sa akin, I'm sacred, hindi ko may hypocrisy gano'n. Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay hindi magiging magkakaresulta ng tama sapagkat sa mata ng Diyos, ang importante yung mga bagay na nasa loob, hindi nasa labas. Okay? Gusto ko makita natin dito, mga anak ng Diyos, iba ang perception ng mga unbeliever sa buhay ninyo na nabubuhay ng matuwid sa Kanya. Iba ang tingin nila. Magugulat ka, mag-gain mo yung respect nila.